Ang tanong ng marami ngayon ay dahil sa mabilis na paglabas ng RLUSD ng Ripple, aabot kaya sa $2.5 ang presyo ng XRP? Paano nga ba ito nakakaapekto sa presyo sa buong crypto market at syempre sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ng XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang RLUSD at bakit po ito big deal. Yan. Bago po tayo tumalon sa technical analysis at saka price prediction ay unahin po muna natin ang pinaka-importanting tanong na ito. Ano nga ba ang RLUSD? Ang RLUSD ay isa po itong stable coin na ginawa ng Ripple. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng cryptocurrency na ang value niya ay 1:1 na nakatali po sa halaga ng US dollar. So, kung meron ka pong 1 RLUSD, parang meron ka na ring 1 US dollar sa digital form. Pero hindi lamang po basta-basta stable coin ito. Ang RLUSD ay backed by actual cash reserves at US treasuries. Kaya kung titignan, ay medyo mas safe ito kumpara sa ibang mga stable coins na walang masyadong transparency. Ngayon ay ano po ang pinagkaiba nito sa USDT at saka USDC? Ayan, ang USDT, yan po ang Tether, at saka ang USDC ay yan po ang USD coin, ay dalawang pinaka-dominant na stable coin sa buong mundo. Pero dahil lumalakas ang RLUSD, may posibilidad itong maging kakompetensya ng dalawang ito. At ang pinaka-interesting po rito ay ginagamit na po ito ng ilang payment providers tulad po ng BKK Forex at saka iSend. Ngayon ay bakit po biglang nagkaroon ng $1 million na na-issue? Ayan, Ripple mint $100 million na RLUSD as demand surges. Simula noong April 1, 2025 ay umabot na po sa $100 million ang na-mint na RLUSD. Ang ibig pong sabihin nito ay marami na ang gumagamit at nagtitiwala sa bagong stablecoin na ito. Kaya paano nga ba ito nangyari? Noong April 1 ay nag-mint po ng $50 million na worth ng RLUSD ang Ripple. April 2 ay nag-mint po ulit sila ng $50 million sa pangalawang beses. Kaya ang bilis po ng paglabas nito ay indikasyon ng mataas na demand sa market. Ibig sabihin ay maraming gustong gumamit nito at maraming mga institutions na rin ang gumagamit. Ngayon ay paano po nakakatulong ang XRP Ledger Security Feature? Yan. Pag-usapan naman po natin ang kanyang security feature. May mga bagong features po na inilagay sa XRP Ledger na kung tawagin ay token clawback or token recovery. Kaya ano nga ba ito? Ito ay ang kakayahan ng issuer o Ripple na ma-recover o ma-reclaim ang RLUSD tokens under special conditions. Halimbawa ay may fraudulent transactions, illegal activities at mali ang pagkakasend ng token. Kaya sa mundo po ng crypto na halos wala kang habol kapag nagkamali ka ng send, malaking bagay ito. Lalo na sa mga institutional investors na may mas mataas na halaga ng transaction. Ngayon ay paano po nito naapektuhan ang presyo ni XRP? Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang presyo ni XRP at kung paano po naapektuhan ng RLUSD issuance ito. Ayon po sa analysis, ayan, noong April 2 to April 3, 2025, bumaba po ang presyo ni XRP sa 2.0675 dahil sa bearish momentum. Ngayon ay nagkaroon din po ng Golden Cross, isang technical indicator na madalas na nagmamarka ng bullish trend or nagpapahiwatig or nagpapakita na bullish trend. At umakyat din ang kanyang presyo papunta sa 2.2332. Pero agad din itong bumaba sa $1.9841. Yan, $1.9841 matapos po na magpakita ang death cross, isang bearish signal. So tataas ba o bababa ang presyo?
Ayan. Kung magpapatuloy po ang bullish trend dahil sa adoption ng RLUSD, may chance po sa XRP na makaranas ng breakout sa kanyang resistance na nakapwesto sa presyong 2.2332. Ayan. At kung pag nangyari yan, ay aakyat siya sa presyong $2.5. Pero kung ma-dominate po ng mga sellers ang market, maaring bumalik ito sa support level na 1.9841. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin dito na nagtitrade ng XRP or nag-i-invest, ayan, ay malaki po ang epekto ng RLUSD issuance na ito sa ecosystem ni Ripple. At bakit? Ayan, una ay mas maraming usage ay equals po yan sa mas mataas na demand kay XRP, lalo na kung ginagamit ang RLUSD sa XRP ledger. Pangalawa, ay mas ligtas pong gamitin ang RLUSD dahil may clawback system ito. Pangatlo, ay mas maraming institutions po ang pwedeng pumasok sa ecosystem na siyang pwedeng magdulot ng long-term price appreciation. Para po sa mga Pinoy freelancers na tumatanggap ng bayad sa crypto, pwedeng gamitin po ang RLUSD bilang stable na paraan sa pagtanggap ng pera. Para naman po sa mga Pinoy traders, malaking opportunity ito para makapasok dito kay XRP habang hindi pa umaabot sa kanyang full breakout. Ngayon ay ang masasabi ko naman dito ay ang RLUSD ay hindi lamang po ito basta panibagong stablecoin. Isa po itong strategic move ng Ripple para palakasin palalo ang ecosystem ni XRP at sirain ang dominance ng USDT at saka USDC. Kung magiging matagumpay po ang RLUSD adoption, makikinabang po sa XRP at ang buong XRP ledger ecosystem. Ang mga bagong feature tulad po ng token recovery ay nagbibigay po ng added protection na bihira lamang po sa mundo ng crypto. Pero dapat ba tayong bumili ng XRP ngayon? Kung ikaw po ay isang long-term investor at naniniwala ka po sa vision or pananaw ng Ripple, maaaring good entry point po ang kasalukuyang price levels nito ngayon. Lalo na kung hindi pa nag-play out ang full effect ng RLUSD adoption. Sa kabuuan ay bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko po na ang RLUSD bilang isang game changer. Hindi lahat ng stablecoin ay may ganitong klaseng security feature at hindi lahat ay integrated sa isang real-world payment system tulad ng RippleNet. At para po sa atin bilang mga Pinoy ay mas nagiging accessible at saka safe ang crypto space dahil sa mga ganitong innovation. Ayan, pero gaya po ng lagi kong pinapaalala, lagi po tayong mag-research, mag-ingat at huwag mag-invest nang hindi natin kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.